Biyernes na mga kasama, narito mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, muling nagtagumpay si Pinay tennis star Alex Eala matapos talunin si Katie McNally ng Amerika sa 2026 Canadian Open. Nagtapos ang laban sa score na 6-3, 5-7 at 6-4 sa round of 32 ng torneo. Samantala, hinamon ni NBI Director Melvin Matibag si dating Negros Oriental Representative Jing Paras na itanggi kung hindi niya nakausap ang talent manager na si Alias Ken kaugnay ng umano'y honey trap o bugaw modus laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Matatanda ang nahuli si Alias Ken sa isang entrapment at rescue operation kaugnay ng umano'y pagbubugaw sa 5 kababaihan. Sa kanyang pahayag, itinuro niya si Paras bilang nasa likod umano ng character assassination laban kay Recto habang sinabi rin niyang si Leviste ang umano'y nagpupondo sa operasyon. Sa ibang balita, binuksan ang lahat ng 8 gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod Benguet dahil sa patuloy na pananalasa ng habagat. Pinayuhan din ng mga residente sa lugar na nasa ibaba ng Ambuklaw Dam na manatiling alerto sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig. Araw ng Linggo, itinaas sa red alert status ang Bukawi, Bulacan matapos umabot sa 12.50 meters ang level ng tubig sa ilog bunsod ng habagat. Sa Baguio City, nagkaroon ng soil erosion sa barangay Gisad, Surong dahil sa masamang panahon. Nagpatupad ng work from home arrangement ang gobyerno at inanunsyo rin na suspendido ang klase sa ilang lugar sa Pilipinas. Habang hindi na rin itinuloy ng Manibela ang kanilang transport strike para sa kanilang pinaglalabang dagdag pasahe bunsod ng epekto ng habagat. Lunes, nakaranas ng pagbaha ang ilang probinsya sa bansa bunsod ng pananalasa ng habagat. Isa rito ang Ilocos Region, kung saan itinaas sa red alert status dahil sa walang humpay na pag-ulan, habang umabot naman sa 472 ang bilang ng mga na-stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nalubog din ang Sunken Church sa Pampanga, habang umapaw naman ang Lamesa Dam sa Quezon City, matapos umabot sa 80.15 meters ang antas ng tubig na umabot hanggang Tulyahan River. Habang agad namang nagpatawag ng situation briefing ang Malacanang upang malaman ng Pangulo ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan at mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Pansamantala ring sinuspinde ang impeachment trial bunsod ng epekto ng habagat habang naglabas naman ng kautusan ng Senado at Kamara na ipatupad ang work from home arrangement. Martes, mainit na sinimulan ni House Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos niyang ihayag na inindiyan umano sila ng depensa. Ayon kay Capunan, ilang ulit silang nakipag-ugnayan sa depensa para sa pagmamarka ng mga dokumento, ngunit hindi umano ito nakipagkita sa kanila. Sa iprinesentang acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Sara, nakapirma ang mga pamilyar na pangalan tulad ni Heart Santiago, Larissa Ontiveros at Jose Jocno Jr. Ang iba, pagkain ng apelyido tulad ni Miggy Mango at Matthew Quezon. Iginiit naman ng testigong si Silent Del Campo na hindi nasunod ng OVP ang tamang paggamit ng confidential funds kung saan lumitaw na ginagamit ang pondo sa ilang events ng DepEd at iba pang aktibidad. Bandang huli, nagpropose si Senator Judge Mig Subiri na gawin muli ang trial sa 3:00 ng hapon para maaga silang makapagsesyon sa Senado. Pag-uusapan nitong muli ng mga senador sa isang caucus. Samantala, nagsampa na ang DOJ ng 3 counts ng grave threats laban kay VP Sara sa Korte Suprema, kaugnay pa rin sa mga pagbabanta ng bise kay PBBM, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiwala naman ang kampo ni VP Sara na mababasura ito at naniniwalang hindi umano maaaring usigin ng bise sa kaparehong kasong kinakaharap nito sa impeachment trial. Sa ibang balita, naisumiti na sa Senado ang 2027 national budget na aabot sa 7.2 trillion, magsisimula naman ang budget hearing sa August 27 at gaganapin ito tuwing Thursday at Friday. Miyerkules, dahil sa walang tigil na pag-ulan, nagmistulang dagat ng basura ang Parañaque Waterways Channel sa Baclaran, Parañaque City. Aminado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kritikal na ang problemang ito ng bansa. Umabot sa mahigit 400 tonelada ang nahakot na basura sa waterway na ginamitan pa ng trash skimmer. Ang MMDA, nais ng mas mabigat na parusa laban sa mga maling pagtatapon ng basura pero hindi pabor dito ang Pangulo. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Sa Senado, sinimulan ng depensa ang cross-examination sa Day 15 ng impeachment trial ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Christine Ferrer. Kinumpirma ng prosecution witness na si Silent Del Campo na pasok sa paggasta ng confidential funds ang tinukoy ng defense team na mga aktibidad na may kinalaman sa intelligence gathering at surveillance ng OBP. Iginiit din ng depensa na ang mga kaduda-dudang pangalan sa acknowledgement receipts ay hindi nangangahulugang gawa-gawa na ito. I am on cross, Your Honor, please. Counsel. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsel, I don't think I need to lecture please. you. Pinuna naman ni Presiding Officer Chis Escudero na ang isang panig umano ay maraming beses nang lumagpas sa linya na labag sa impeachment rules kung kaya maglalabas ng ruling at warning kaugnay rito sa August 17. Samantala, inihayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap umano ang lahat ng senador noong 2025 na Leadership Fund. Hindi umano bababa sa 500 million pesos ang nakuha ng mga senador at 1 billion naman para sa mga chairman ng komite para pondohan ang kanilang priority infra projects. Itinanggi naman ito ni dating Senate President Mig Zubiri at sinabing hindi siya humawak ng kahit anong listahan at walang dumaang amyenda para sa pondo sa kanyang tanggapan noon. Webes nang matanggap ng DOJ ang formal extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy at dalawa pang respondent. Ito'y matapos kumpirmahin mismo ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan sa pamamagitan ng isang press conference. Naghain naman ng mosyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte para hilingin sa korte na ibasura ang kasong grave threats na inihain ng Department of Justice. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, binigyan sila ng korte ng 5 araw para magkomento sa inihaing motion to quash sa QC Regional Trial Court. Sa ibang balita, 21 ang nasawi habang 14 ang sugatan sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Mahigit naman sa 1 milyong pamilya ang naapektuhan ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, tuluyan nang nalinis ang dating dagat ng basura sa Redemptorist sa Parañaque City matapos ang walang tigil na paglilinis ng MMDA, DPWH at Parañaque LGU. Ngayong Biyernes, nagtungo sa Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcoleta at ex-Congressman Mike Defensor para sa bail hearing para sa kasong plunder. Kasama rin sa korte ang 2 pang kapwa akusado sa nasabing kaso na may kaugnayan sa 75 million na campaign donations. Sa Colombia, pumalo na sa 260 ang kumpirmadong nasawi, habang higit 500 ang nawawala matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol. Nakapagtala naman ang National Unit for Disaster Risk Management ng mahigit 150 aftershocks simula nang maganap ang pagyanig nitong Lunes, August 10. Dahil dito, nagdeklara si Colombian President Abelardo del Espriella ng national emergency. Habang pinayagan ng work from home o iba pang alternative work arrangement para sa mga empleyado ng gobyerno sa NCR at 12 lalawigan ngayong araw dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Pasok sa direktiba ng NCR ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Christine, keeping you in the loop.